It is a good morning. Ulit nga, it is a good morning. Good. Ayan! Mira, 9:30 na nga eh. Marang ano ba yung good morning po? Oo, ang lalata pa din. Join me in a short prayer tapos proceed tayo sa message. Father God, we thank you, we adore you. We thank you for the brand new morning, Sunday morning, Lord. This is your day. Salamat, Lord, sa pagdadala mo sa amin sa bahay-sambahang ito. Maging sa mga kasama po namin online. Holy Spirit of God, we pray for your mighty anointing as your servant, Lord, will deliver your message today. Gamitin mo po siyang maging bibig mo sa umagang ito. Ito yung mensahe po ay maunawaan ng lubos, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming pag-uusapan ay pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, samahan mo kami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ito po yung ating sermon series ngayong October. It's entitled Worship. Ano nga ba ang pagsamba? Meron bang prescribed na standard ang Panginoon pagdating sa atin pong pagsamba sa Kanya? Ito po yung ating caption. Basahin nyo na lamang po. Ito po yung title ng ating mensahe, Worship According to the Bible. Bakit po yan ang title ko? Kasi meron pong worship according to tradition, meron pong worship as we know it, kung ano yung pagkakaalam natin, pero meron pong worship according to the Bible. So ngayong umaga, for a start, ay tignan po natin yung fundamentals or foundation or biblical foundation of worship. Marami pong pinag-uukulang pansin ang simbahan, mga kapatid. Maganda naman po ang mga bagay na yon. Minsan may mga pagkakataon lang na yung ating worship ay pinanggagalingan pa po ng paghiwa-hiwalay o division sa simbahan. Sabi po ni Robert E. Webber, for years the church has emphasized evangelism, teaching, fellowship, missions, and service to society to the neglect of the very source of its power, and that is worship. So mga kapatid, minsan ang church busy sa evangelism, hindi po masama, ang ganda-ganda nga eh. Teaching, fellowship, preaching, mission, service to society. Pero nakakalimutan natin, nanineglect natin yung source ng kanyang power. Bakit ba tayo nakikipag-evangelize? Ba tayo nagtuturo? Ba tayo nagkakaroon ng fellowship? Buhay. Kasi po buhay sa ating sarili yung pagsamba sa Panginoon. Ang pagsamba po ay hindi lang nagaganap tuwing linggo. Dapat po mangyari ito sa atin bilang mananampalataya 24/7, araw-araw. Dito po sa Genesis chapter 4, yung binasa natin, naganap sa kasaysayan po ang una pong pagsamba sa Biblia. Ang tanong, what can we learn from this story of Cain and Abel? Masarap pong mag-worship mga kapatid. Masarap sumamba. Kaya ang nais ko pong malaman natin, worship has beautiful results. Meron pong magagandang resulta pagka po sinasamba natin ang Panginoon. Exodus 23:25, it says, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So ito, tignan nyo po yung beautiful result ng pagsamba dito. Sabi po, worship the Lord your God and His blessing will be on your food. So may pagpapala pong kaakibat ang pagsamba. Sabi pa po, I will take away sickness from among you. One of the beautiful results of worship is that meron pong kalakip na pagpapala ang Panginoon. Alam niyo po sa pagsamba, mga kapatid, hindi lang po tayo yung nagre-respond sa Panginoon. Hindi lang po tayo nagbibigay ng papuri, ng awit, kagaya ng ginawa natin kanina. Ang Panginoon din po ay nagbibigay ng kanyang response sa atin pag sinasamba natin siya. Sa paanong paraan, Pastor? Ano yung response ng Lord pag sinasamba ko siya? Meron pong kapayapaan sa pagsamba Amen? Meron pong kagalakan pagka sinasamba mo ang Panginoon. Sabi po ni C.S. Lewis, in worship, God imparts Himself to us. Ganda-ganda po niyan, mga kapatid. So, ini-impart worshiper into the image of the one being worshipped.
Tandaan niyo po yan mga kapatid, importante yan. Kung sino yung sinasamba mo, kung ano yung sinasamba mo, nakakamukha mo. Kaya kung ang sinasamba mo ay pera, ano ang kasunod? Ang ibig sabihin, nagiging materialistic ka. Kung ang sinasamba mo naman, pleasure, ang term po dito, hedonist. Yung mahilig po sa pursuit of pleasure, sensual self-indulgence. Kung ang sinasamba mo naman, work, nagiging pragmatist ka na. Lahat ng solusyon sa buhay, gusto mo, paghirapan mo, pagtrabahuhan mo. So kung sino at ano yung sinasamba mo, nakakamukha mo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Sino kaya ang sinasamba niyan? Okay. At ano ang sinasamba niyan? Sabi po sa Psalm 115, 2-8, "Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven, He does whatever pleases Him. But their idols are silver and gold made by the hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but they cannot see. They have ears but cannot hear, noses but they cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but they cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them." Sabi po ng psalmist dyan, merong umuukit ng bato at kahoy pagkatapos sinasamba. Ang mga inukit na ito hindi nakapagsasalita, although may mga mata, may tenga, hindi nakakarinig, may paa, ngunit hindi makalakad, may kamay, kung hindi kayang umabot ng pangangailangan, merong bibig, ngunit hindi makapagsalita. Sabi ng psalmist, kung sino yung gumawa sa kanila, sinasamba nila, pinagkitiwalaan nila, nagiging kamukha nung idol na nilikha nila. Ang bigat nito, mga kapatid. So if you worship a dead block of wood or stone, you will become what you worship. Anong ibig sabihin, pastor? You will become dead and lifeless, kagaya nung sinasamba mo, kagaya nung nilikha na gusto mong sambahin. Pero kung ang sinasamba mo ay ang Panginoong Diyos, nababago yung wangis, nagiging katulad ka ng wangis niya, katulad ng karakter ng Panginoon. Kasi nga, kung sino yung sinasamba mo, nakakamukha mo. We become what we worship. Nagiging ganun ka. So worship has beautiful results. But worship has also a tragic result. Pag sinabing tragic, hindi maganda. Meron din danger ang pagsamba kung ito ay hindi tama. So tandaan nyo ito mga kapatid, makinig tayo. Sa Leviticus chapter 10, meron pong dalawang anak si Aaron na, si Aaron po high priest, meron siyang 4 na anak eh. So dito sa chapter 10 ng Leviticus, ipinakilala yung kanyang dalawang anak, si Nadab at saka si Abihu. Okay? Now, anong nangyari sa dalawang anak ni Aaron na ito? Remember, si Aaron po high priest at yung mga anak niya priest din. Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to His command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. So itong magkapatid, gumawa ng bagay na hindi inuutos sa kanila. So what happened? They died. The Lord put them to death. Grabe mga kapatid. At kung titignan po natin, marahil hindi po nangyayari sa atin physically, namamatay tayo pag nag-worship. Kasi kung nangyayari ito sa panahon natin, siguro mababalita sa mga churches, o for example, dito sa GACF, dun sa church na yon maraming namatay. Kasi meron silang ginawang pagsamba sa Lord at hindi na siya ng Panginoon, patay lahat ng member ng GACF. Marahil, death may not be happening physically, but it may happen spiritually. How, mga kapatid? So when people come to worship God, instead of experiencing the life, the peace, and the joy, they experience deadness inside. Pagka po hindi tama ang pagsamba, lalabas ka lang ng simbahan na wala eh. Hindi mo na-experience o hindi mo naranasan
ang kapayapaan at kagalakang dulot ng Panginoong Diyos. So anong nangyari? Sa verse 3 po, meron tayong ganitong mababasa. Sabi po ni Moses kay Aaron dun sa tatay ni Nadab and Abihu, "This is what the Lord spoke when He said, among those who approach me, sabi ng Lord, I will show myself holy in the sight of all the people. I will be honored." And then Aaron remained silent. Sabi ni Moses kay Aaron dun sa tatay nung dalawa na namatay, sabi ng Lord, pinasasabi sa iyo to, kung sino man ang lalapit sa akin, dapat i-treat ako na banal. At pahalagahan ako at i-honor ako. Sabi ni Moses kay Aaron. Kaya mga kapatid, sa ating pagsamba, ang pinakamahalaga ay nabibigyang karangalan ba natin ng Diyos kaysa ating sarili o anumang programa o ritual. Ang Diyos ba yung focus? Ang Diyos ba yung sentro? Meron pong mga tanong pag pinag-uusapan ng worship, mga kapatid. Kayo, tanong, bakit kayo dumadalo sa simbahang ito? Ang karaniwang sagot, kasi nabe-bless ako dun eh. Kung hindi ka na nabe-bless, aalis ka na. So ang basihan ng pananatili sa isang simbahan ay kung nabe-bless ka. Meron pang ibang dahilan, kasi maganda yung tugtugan. Kasi aircon, dito pa naman sa atin, hindi aircon. Ako, pawis na nga ako. Magaling yung pastor mag-preach. Yun po yung mga karaniwang dahilan. Ang tanong, nabibigyan ba ng parangal ang Diyos sa simbahang yan? Pagka nandun ka ba at dumadalo, nabibigyang parangal mo ba ang Diyos sa iyong pagsamba? Ngayong umaga, mga kapatid, dalawang bagay lamang po. Itutuloy ko to pag ako uli yung nag-preach. So, dalawang bagay, 2 points. First, worship according to the Bible. The first point is the focus of worship. Ano ba yung focus natin at sino ba pagka po tayo ay sumasamba? Yung pong binasa natin kanina sa Genesis chapter 4, ito po yung unang istorya ng worship sa Biblia. Ang istorya po ni Cain at ni Abel. Basahin po natin uli. Verses 3 to 5. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, but Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, He did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Mga kapatid, bagamat wala po tayong mababasa kung merong nagturo sa kanila ng worship, marahil ang Diyos o marahil si Eva at Adan. Alam ni Cain at Abel na kailangang sumamba at magdala ng handog sa Panginoon. Alam nila sila pa lang naman yung unang tao diyan sa storya na yan. Kasi nandyan po sa Genesis chapter 4. So lumalabas mga kapatid, alam nung magkapatid kung ano yung pagsamba. Meron silang dalang handog sa Panginoon. Sasamba sila. By the way, listen to me mga kapatid. You can give without worshiping, but you cannot worship without giving. Amen? Nakuha niyo ba? Pwede kang magbigay ng hindi sumasamba. Pero hindi ka pwedeng sumamba nang hindi ka nagbibigay. Tandaan niyo yan. Ano yung binibigay mo pag sumasamba ka? Panahon mo, lakas mo. Hindi lang yung offering na monetary. Kasi meron kang binibigay meron kang sinasacrifice. Pwede kang magbigay nang hindi sumasamba. Pero hindi ka pwedeng sumamba nang wala kang ibinibigay. Pareho silang nagbigay ng offering at yung object ng pinagbibigyan nila kanino? To the Lord. Meron palaging object of worship, mga kapatid. At ito, ang focus, gusto nating maintindihan, ang focus ng worship ay sa Panginoon. There's always an object of worship. Meron kayong object of worship, hindi pwedeng wala. Dito, ang object of worship ay ang Panginoong Diyos. Ang focus ay ang Diyos, wala nang iba. So kung tayo ay sasamba, mga kapatid, ang focus natin ay hindi yung wrong grammar ni pastor, yung P na nagiging F, okay? Hindi yung kung ano yung suot na damit ni sister o ni brother, hindi kung ano yung mood mo o pakiramdam mo sa umagang ito. How many of you are praying before going to church? Tamo, walang nagtatas ng kamay.
Marahil ang panalangin nyo, Panginoon, proteksyonan mo ako, pupunta ako sa church ngayon, magsisimba po ako, makikipag-fellowship po ako sa mga kapwa ko mananampalataya, at kakatagpuin kita, Panginoon. But how many of you are praying like this before you go to church? Lord, I'm going to church today, allow me to focus on you. Kasi sa totoo lang, pagdating nyo sa church, ang daming distractions, tama ako? Sa pag-awit mo lang kaya nga nakapikit tayo minsan kasi ayaw natin ng distraction. Yung mga anak natin minsan can be a distraction. Pag may dumadaan dyan, distraction yan. Lord, allow me to focus on you alone. Tignan niyo po yung Genesis 24:26. Ang context po nito, inutusan ni Abraham yung servant niya para humanap ng mapapangasawa para sa anak niyang si Isaac. Then the man bowed down and worshiped the Lord. Tignan niyo po Sing to the Lord. Ay, nawala na yun, May. Hindi natin natuloy. So, mga kapatid, ang focus kasi dito nung servant ay nag-worship sa Panginoon. Kulang yung verse Hindi sinabi dyan, pero kung titignan natin mga kapatid, nagpasalamat siya at kinilala niya kung sino ang Panginoon. Siya yung nagbigay sa akin ng katugunan sa inuutos sa akin ng aking master na si Abraham. And therefore, sinasamba ko siya. Okay? Notice, the man bowed down and worshiped the Lord. Bakit? Napaka-conscious po nila sa Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ay kumikilos at gumagawa sa kanilang mga buhay at dahil dito, sinasamba nila ang Panginoon. The focus is on the Lord. Alam niyo po, kahit sa mga pagpupuri at awit ng mga Levites sa Old Testament, makikita natin yung focus nila. Tingnan natin yung 1 Chronicles 16:23-29. Sing to the Lord all the earth, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. Bakit? For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared about all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him, strength and joy in His dwelling place. Ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Yan po yung laman ng awit ng mga naglilingkod sa Panginoon sa templo. Okay? Ganyan po, yung focus na kay Lord, wala nang iba. Siya lang dapat. Hindi katakataka, dahil dito, inutos ng Diyos ito. Exodus 22:5. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them and worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children of the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Sabi ng Panginoon. So the Lord forbids us to worship other gods. Again, yung mga, tapos na po tayo ng series ng idols. Ano yung mga idols sa buhay natin? Hindi lang po ito nako-confine dun po sa mga sa mga statue, hindi po. Baka yung sinasamba mo, yung pera, yung kapangyarihan, yung kagandahan mo, yung achievements mo, yung wealth mo. Pinagbabawal po ng Panginoon na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan maliban sa Kanya. Ang katotohanan po, ang Panginoong Hesus, itinuro din ito mismo. Tinutokso po siya ng dyablo, at ino-offer po sa kanya ang yaman at kaningningan ng mundo. Ang tugon ng Panginoong Yesus, ito. Jesus said to him, kay Satan po, away from me, Satan, for it is written, ano po? Worship the Lord your God and serve Him only. Sabi ni Satanas sa Panginoong Yesus, mapapasayo lahat yan. Lahat ng yaman ng mundo at kaningningan nito. Ang tugon ng Panginoong Hesus sa kanya, worship the Lord your God and serve Him only. Magko-quote pong muli ako kay R.C. Sproul. Sabi niya, it is the pleasing of God
that is at the heart of worship. Mahalaga ang pagtugtog. Praise the Lord, meron tayong mga talented na mga musicians. Mahalaga ang pag-awit. Mahalaga ang pagbibigay. Mahalaga ang sermon. Mahalaga ang pagdalo. Mahalaga ang paglilingkod. Pero ang tanong, mga kapatid, naparangalan ba ng GACF ang Panginoon ngayong umagang ito? Tuwing nasa simbahan tayo at dumadalo, napaparangalan ba ang Panginoon? Kung wala man tayo sa simbahang ito at hindi linggo, napaparangalan ba ang Panginoon? Sinasamba mo pa rin ba siya? So who and what is your focus in worship? Mga kapatid, importanteng tanong yun eh. Kung ang tanong, bakit ka dumadalo sa simbahan na yan? Kasi magaling mag-preach yung pastor. Kasi magaling yung praise and worship team. Kasi hindi mainit, komportable. Kasi maganda yung program ng church, yung activities. Kasi I feel good pag nandun ako sa church na yan. Kasi nabibless ako sa church na yan. Napansin niyo yung mga sagot, mga kapatid. The answers talk about our benefits. Kung ano yung mabebenepisyo mo pag umaten ka, pag nag-worship ka. E paano kung lahat ng expectations mo at inaasahan mo doon sa dinadaluhan mong simbahan, unti-unting bumababa? Paano kung yung benefits na sinasabi mo ay hindi mo na nararanasan? Paano kung dumating yung panahon na nasabi mong hindi na kasi ako nabibless, so aalis na po ako diyan? So lilipat ka na naman ng ibang church at hahanapin mo na naman yung benefit na makukuha mo. Mali ang focus eh. Hindi ang Diyos ang focus eh. Ang focus ay yung mga bagay na makapagbibigay ng masarap na pakiramdam. Mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi hindi po yun ang pagsamba na ninanais ng Diyos para sa atin. Ang nais niya, ang focus ay sa Kanya lamang. At wala nang iba. So kanino kayo nakafocus ngayon? Sino ang inyong focus ngayon? Ang Panginoon ba? Pangalawa, the focus of worship, the acceptability of worship. Alam niyo po, merong pagsamba na tinatanggap ang Diyos at merong pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Alam niyo ba yon? Kaya ngayong umaga, maiintindihan natin, Panginoon, yung ginagawa ko bang pagsamba sa iyo, tanggap mo o hindi mo tanggap? Kaya importante, matutunan natin ito. Balik tayo sa text natin. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Sabi po sa verse 4, tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel, okay, tama po. And then sa verse 5, sabi po, hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. So again, merong pagsamba na katanggap-tanggap, merong pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tanong, ano yung sukatan kung ang pagsamba ko ay tama at katanggap-tanggap sa Diyos? Ano ang sukatan para masabi ng Diyos na katanggap-tanggap yung pagsamba ko? So ngayong umaga, tanong mo nga ito sa sarili mo, tinanggap ba ng Diyos ang aking pagsamba ngayong umaga? Meron kasing importansya yung true worship eh. Meron po itong essential na kaakibat. Inward pure attitude that Abel had. Naki-Abel po yun eh. Okay? Pansinin niyo po, balik tayo. Pareho bang naghandog si Abel at Cain? Yes or no? Yes. So pareho silang sumamba. Tama po? Yes. Parehas eh. Meron silang ginawa na pagsamba at pagbibigay. Pero may kinalugdan ng Diyos sa kanila at hindi. Both Cain and Abel worship God, but here's the difference. Abel came to God in faith, but Cain did not. Hebrews 11:4, ito po ang sabi. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith,
He still speaks even though he is dead. So yung difference between the two men was the difference of their hearts. Yung motibo, yung puso. Kung babasahin po natin uli, Cain just went through the motions. Yung offering ni Cain, ganito lang. Some of the fruits, kasi farmer si Cain eh. Some of the fruits of his, yung ani niya. So parang ganito si Cain. Basta ang importante, may ino-offer ako. Ang importante, pag-approach ko kay God, meron akong offering. Yun yung heart ni Cain, mga kapatid. Okay? So ang heart ba natin ganon? Magsisimba ako, sige. Okay na yon. Sapat na, nakapagsimba na ako, matutuwa na si Lord. May in-offer ako, basta makapag-offer, okay na yon. Ganon po yung heart ni Cain eh. But Abel believed and obeyed God that whenever he approached God, it was to be by sacrifice. So Abel's heart was in tune with God and Abel's life was in tune with God from the very start. Buhay niya ito eh. That is why when he worshiped God, he gave God the best. Yung offering po ni Cain, grabe fat portion po from among the firstlings of his flock. Iba po yung trabaho ni Abel eh, mga hayop po yung sa kanya eh. Si Cain po yung pagtatanim. Ang binigay ni Abel, yung fat portions from the firstlings of his flock. He gave God what is due him. That is why, when he worshiped God, he gave God the best. Fat portions. Okay? Ano pong ibig sabihin ng fat portions? What does the fat represent and why does God ask for it? The term fat refers to the fat or tallow of animals that biblically represented a pleasing offering to the Lord and that constituted the best part of the sacrifice. Para sa Lord yun eh. So parang ganito mga kapatid, makinig po kayo. Tignan po muna natin yung Leviticus 3:16. The priest shall burn them on the altar for food, an offering made by fire, a pleasing aroma. All the fat is the Lord's. So ito po yung inoffer ni Abel sa Panginoon sa kanyang pagsamba. Now, anong implication nito mga kapatid? Listen to this ha. Can you just imagine kung gaano kalaking halaga, businessman po silang dalawa, may trabaho sila. Ang inoffer po ni Cain ay yung sum of the fruits lang ng kanyang ani. Pero ang inoffer ni Abel, fat portions from among his firstlings, ng mga hayop na inaalagaan niya. Now, makinig po kayong mabuti. Kung ang trabaho niyo po, kagaya ng trabaho ni Abel, mga kapatid, at yung pinaka-best na animal nyo, mahal po ang presyo nito kung ibebenta. Tama po? Pero ang ginawa ni Abel, because his heart was right, ito yung inoffer niya sa Panginoon. Kayamanan niya yun bilang isang shepherd. Kung bebenta niya ito, yung inoffer niya sa Lord, mahal ang presyo nito. Yun yung pinakamahal. Kasi yun yung fat portions Yun yung binibili. Yun yung binibili ng mahal. Pero inoffer niya ito sa Panginoon. Masakit ito pag businessman ka. Amen? Hindi mo basta pwedeng ibigay lang ito. Kasi malaking kita yung mawawala sa'yo. So kay Abel, mas importante yung kung sino yung pagbibigyan kesa dun sa binibigay. Walang issue sa kanya. Kahit maubos yung alaga niyang hayop. Kasi worthy yung pagbibigyan niya. Worthy yung sinasamba niya. Karapat dapat handugan. Karapat dapat kahit mag-sacrifice ako, Panginoon, para sa iyo. What about us, mga kapatid? When we approach God, meron bang sacrifice na involved? Yung pinakamahalaga ba sa'yo, nabibigay mo sa Kanya? 2 Samuel 24:24. But the king replied to Arauna, bibili po kasi ng libingan dito si King David Sabi ni Arauna, sa'yo na lang kasi hari ka naman
Sabi ni David kay Arauna, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Ulitin nga natin yon. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Hindi ako pwedeng magbigay ng sacrifice sa Lord nang walang halaga. Hindi maaari babayaran kita sapagkat hindi ako makapaghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Abel did not focus his confidence on his sacrifice, on the animals, on the fat portions, but on God whom the sacrifice were made. Yung sacrifice channel lang yun eh. But Abel's hope was on the living God. Meaning, whatever Abel had, thousands of sheep man yan, punong-puno marahil yung burol ng alaga niyang hayop. Walang kwenta yon. It meant nothing at all if he did not have fellowship with God. Mas importante yung binibigyan kesa dun sa ibibigay niya, mga kapatid. Now, look at this verse again. Tignan niyo pong mabuti ha. But Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Wala yung verse 4, May. Sabi po sa verse 4, the Lord looked at Abel and his offering. And then verse 5, Cain and his offering. Mga kapatid, ano pong ibig sabihin? Interesting. Tinitignan muna ng Lord yung nag-o-offer kesa dun sa offering. Amen? Ang Lord nakatingin muna dun sa nagbibigay kesa dun sa ibinigay. Tignan niyo po yung verse. Cain and his offering. Sa verse 4 po kasi, Abel and his offering. Okay? Now, tignan niyo po. Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Ni hindi binanggit ng Diyos yan, yung tungkol sa offering na ibinigay ni Cain. Nakafocus si God dun sa attitude at motibo ni Cain sa kanyang pag-worship at sa kanyang pagbibigay sa Panginoong Diyos. So God here is referring to Cain's way of life. The Lord looks at the worshiper first before his offering. Mahalaga po yun mga kapatid Mas tinitignan ng Panginoon ang puso ng worshiper kaysa dun sa offering na binigay niya. Kilalanin pa po natin si Cain, mga kapatid. 1 John 3:12, 11 and 12. This is the message you heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Yun si Cain Yun po yung heart niya Okay? So ingat tayo mga kapatid. Tanong uli natin. Katanggap-tanggap ba yung pagsamba ko sa Diyos sa umagang ito? Ano yung sacrifice na inihandog ko sa Kanya? Kung titignan ako ng Panginoon ngayon yung puso ko, Lord, tanggap mo ba yung pagsamba ko sa iyo? Psalm 24:3-5. Who may ascend at the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? Worship ito Sino daw po? He who has clean hands and a pure heart. Ang bigat, Who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord and with vindication from God, his Savior. Sino yung makakatindig sa presensya mo, Panginoon? Hindi ba yung buhay ay ganito? Clean hands, pure heart. Ang bigat ng requirement. Now, bakit? Kasi mabigat yung Diyos na pinaglalaanan natin ito Our God is a great God. Our God is an awesome God. Siya yung may-ari po ng langit at lupa. Kaya ito yung hinihiling niya sa atin. Grabe, mga kapatid? 1 Samuel 16:7, But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance, kasi hahanap na po ng king.
nor his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So kung titignan ng Diyos ang puso mo sa umagang ito, katanggap-tanggap ba yung iyong pagsamba? We must be worshipers from Monday to Sunday. Yun po yun. In fact, pag nag-gather po tayo, pagka po Sunday, pinagsasama-sama lang natin yung papuri natin sa Diyos. Pero kung yung lifestyle natin, hindi po tayo worshiper sa Panginoon, tatama rin po tayo pag araw ng linggo. Maiinip po tayo. Pero kung worshiper po tayo Monday to Sunday, pagdating ng Sunday, excited ka eh. Kasi, makakasama mo yung kapwa mo mananampalataya at pagsasama-samahin niyo yung pagsamba niyo sa Panginoon. Yun po yun. What sacrifice have you made in order to go to church today? (8:30 tayo dati, tama? Ngayon po 9:30. Gumising pa rin ba kayong maaga? Opo. Now again, hindi ko sinasabing kasi pastor nyo ako, matagal nyo na akong pastor, kaya kaya kong sabihin ito. Kung sino pa yung malapit ang bahay, siya yung late eh. Amen? Kasi ang katwiran, malapit lang naman eh. Pwede ako magising ng ganito. Purihin ang Panginoon sa mga nagsasacrifice na kahit malayo yung dinadaluhan nilang church, doon sila ginagamit ng Lord at yung pagsamba nila doon, totoo. So, kumusta tayo mga kapatid? Now, let's go to question for applications. Nais kong sagutin nyo ito mamaya sa life group ninyo. Who and what is our focus in worship? Is it the people in the church? Ayoko magsimba, makikita ko na naman si Ayoko na magsimba, distracted ako sa suot ni ganito eh. The preacher, merong isang simbahan, pagka second Sunday, hindi sila nagsisimba. Alam mo kung bakit? Kasi may schedule yung mga preacher ng pastor, ay second Sunday sa ganito, wag tayong magpunta. Inaantok ako pag nagpipreach yan. Sino ba yung preacher ng third Sunday? Ay, si ganito, magsisimba ako. What is your focus in worship? Is it the praise and worship singing? Kaya ako nagsisimba diyan, crush ko yung gitarista eh. Ayoko diyan, sintonado yung gitara ni ganito. Ba't ka nagsisimba? Anong focus mo? Church program yung activities? Marami kasi silang ministry diyan eh, kaya nandyan ako. Our feelings, our benefits when we worship? Maganda yung pakiramdam ko pag nandyan ako dyan sa church na yan eh. Ang dami kong benefits pag nandyan ako. Or is our wholehearted focus on God alone? Okay? Number 2, is my worship acceptable to God? Am I worshiping Him in a biblical way? In the right way? Worship is an issue of the heart, mga kapatid. Minsan walang kwenta kung malaki yung binigay mong offering pero yung heart mo hindi tama eh. Kasi tinitignan ng Panginoon yan. Okay, mga kapatid. So ngayong buong buwan ng Oktubre itong ating tatalakayin, ang pagsamba. Kahit tanong natin ng malalim sa ating sarili, Panginoon, sinasamba ba kita at nasasamba ba kita ng tama? Sa akin bang pagpunta sa church, pakikinig, pagpupuri, pagsiserve sa'yo, nabibigyan ba kita ng parangal? O Panginoon, kung nadidistract ako at nawawala ang focus ko sa'yo, Lord, itama mo po ako. I-correct mo po ako. At tignan mo ang puso ko sapagkat nais kitang sambahin. Can you say amen, mga kapatid? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po. Sa maikling panahon ay
napag-usapan namin ang pagsamba sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na matuto pa kami kung ano po ang ibig sabihin ng pagsamba sa iyo. Hindi po kami sumasamba dahil sa magandang pakiramdam o sa ano paman. Kundi nawa ang pagsamba namin ay maituon lamang sa iyo sapagkat karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba. At sa mga pastor at mga mangangaral na gagamitin mo pa po sa mga susunod na linggo, Panginoon, dalangin ko po, mas maunawaan namin ang lalim po at ang ibig sabihin ng pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord. Hindi dahil binibless mo kami. Salamat po sa mga blessing. Kundi dahil kung sino ka. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang Diyos na nagliligtas. Salamat po, Lord. Salamat po. Because of who you are, we will worship you. Thank you, Lord. Pagpalain mo yung salita, pagpalain mo yung mga anak na nakarinig. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.